Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang araw sa iyo, Sister Chris. Sa magandang araw sa iyo, kapatid. At magandang araw po sa ating lahat na narito sa St. Joseph. Amen. Tunay na pinagpala po tayo. At muli tayong naritong sasamba kay Yahweh El Shaddai. Amen, Sister Amen. Chris? Sa ating mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live, sa YouTube, ay mamaya lang po ay i-replay po natin ang gawain sa araw na ito. Everyday naman po yan may replay. So makinig na lang po tayo sa gawain ng ating use through social media. Amen. So ngayon po, kumustahin po natin ang ating mga anak Diyos? Kumusta na po ang mga anak ng Yahweh El Shaddai? Thank God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matatagumpay. Pumalakpak po ang mga matatagumpay na anak ng Diyos. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At tayo'y dadako na sa pag-welcome kasi may kapatid po tayo na bagong dalaw sa ating gawain. Halika po, sister. Salamat po. At mga kapatid, atin po siyang kamayan at atin pong i-welcome ang ating mga ayun na po sister. tayo lahat at atin silang awitan. Amen. Welcome. So, tayo na po. Tayo po tayo mga kapatid. Salamat po. Sa pamilya, kami nag-alala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Sasabihin ng pag-ibig siyang laman sa puso ng bawat isa, siyang manahan. Bawat pamilya, maging nahanan niya. Halina sa pamilya, kami nag-atala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Magandang tanghali po mga sis. Bali, sila po yung ating mga kapitid from Sunday group. Welcome po dito po sa Tuesday group. Siguro pa alam nyo na po yung ibig sabihin ng El Shaddai. Bali, welcome po namin po ngayon kayo sa Tuesday group. At God bless po sa inyong dalawa. Yan. Sige po. Annalyn Montales. Elikin Quito po. God bless po. Welcome po sa Tuesday group. Praise God. So tayo po'y dadako na sa sharing portion, Sister Chris. Amen. Sino po mga pinagpala ng Diyos? Taas po ang kamay. Mahina. Minsan pa, sino mga pinagpala? Praise the Amen. Lord. Kung Paggising ganyan. pa lang sa umaga, Sister Chris. Amen. Pagpapala ay isang na malaking yun. pagpapala na. Amen? Amen. So sino po ang una maghahayag ng kabutihan ng Diyos? Hello? Ito po si Sister Rida. Sister Reda. Malakas sa papuri sa ating Diyos sa buhay. Ang tahimik nila, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Gusto ko lang pong ibalik ang pagpapala ng ating Panginoon kasi nakabalik na naman ako sa Hong Kong. Amen. Praise the Lord. Sa hindi po nakakilala, ako po ay Tuesday po dati at saka nag-Monday tapos bumalik ulit sa Tuesday. Kaya sabi ng kaibigan ko nung Tuesday, magbabalik na ako ng pagpapala pag may sahod na. Kaya may sahod. Kaya nakasahod na. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at kalakasan ng aming buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Tunay ngang welcome back, Sister, muli.
sa gawain ng ating Panginoon at nagagalak kami na makasama ka namin sa grupong ito. Praise Amen. God. So, sino pa po? Ako na, sister. Okay, Sister Chris. Minsan pa malakas na puri sa ating Diyos sa buhay. Tahimik. Wala pa yatang sweldo, Sister Chris. Wala pang sahod, kaya ganun sila. Amen. Una. Nais ko pong ibalik ang papurit po sa salamat sa ating Diyos. Unang-una sa buhay at kalakasan na patuloy niyang ipinagkakalob sa akin, maging sa aking pamilya. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi po sa aking tinagal-tagal na prayer request po ay tinugong po ng ating Panginoon at ibinigay niya po yung minimithi ko talaga nga, Lord, salamat sa katugunan ng aking panalangin at nawa ay patuloy mo kaming samahan sa lahat ng plano ng aking pamilya at sa pagpapala na patuloy naming nakakamnat. Kaya Lord, sa ko po ibinabalik ang papurit, pasasalamat, amen and amen. Amen. Praise God. So ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo. Tumayo na po ang lahat. Amen. At patuloy tayo manambahan kay Yahweh El Shaddai sa pangunguna ng El Shaddai Gospel Music Ministry at sa pangunang panalangin ni Sister Gina. Amen. At sa sa paghahayag po ng magbuting balita ng ating Panginoon at ang gagamitin ay wala pong iba kundi si Brother Rodrigo Banyares. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, binuburi ka namin at pinapasalamatan. Sa mga oras na ito, Ama, narito naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Panginoon, naririto kami humihingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa aming kapwa, sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa, lalo't higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang paglinis niyo sa aming puso't isip, mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon, ito'y magsilbing lakas at gabay namin sa araw-araw. Upang sa gayon, kami ay karapat-dapat na tumawag sa iyo, Ama. Karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mo. Ama, pagpalain niyo ang mga attenders, music ministry, mga workers, nawa, patuloy kaming maglingkod sa iyo ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kalakasan at kalagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Rod Banyares na iyong sinugo. Lagi mo siyang iingatan, bigyan ng kalakasan at karunungan upang maihatid ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami yung samahan sa pakikinig, upang sa gayon ito'y magsilbing lakas at gabay sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at tinangkinan namin ang 100% katagumpayan sa gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Diyos sa buhay. And we acknowledge the Holy Spirit na kasama natin sa mga oras na ito. We welcome you. Yes. Come on, church. Open your mouth to praise them, to praise the Lord, to praise the Holy Spirit. We glorify. We worship you, Holy Spirit. Maybe
tayong sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil tayong umindak sa Kanya. Amen. Come on, church. Hallelujah. We're trading our sorrows to you, Lord God. Glory to God! Hallelujah. Glory to God! Come on, church. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my I'm pain. trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow. Come on, church. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, church. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Come on, church. I'm trading my shame. I'm laying him down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Come on, one more time. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives. 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 One more time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer Amen. Praise the Lord. Na-blessed pa kayo, church. Amen. Hallelujah.
So, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at ihanda ang ating mga sarili sa patuloy na pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa Ephesians 4, chapter 4 and 6, there is one body and one spirit, just as you were called. To one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Thank you, Lord God. Muli sa iyo, Panginoon, patuloy kami maglilingkod, O Lord God, no matter what. Walang makakadlang, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo. Sa iyo, Holy Spirit, the Father and the Son, we thank you for everything that you controlled our life. Tunay na wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at ang mga papuring awiting itong inialay namin para sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We offer our lives to you.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos at pinararangalan. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sa araw na ito. Patuloy naming dinadakila ang iyong pangalan, dakilang Diyos. At sa araw na ito, patuloy naming dinudulog sa iyo, Ama, ang gawain na ito, na ito'y lagi mong samahan at pagpalain. Maghimala ka lagi, dakilang Ama, sa gawain na ito. At dalangin ko, Ama, lahat ng dumadalo sa gawain na ito ay lagi mong samahan at gabayan. Ingatan sila lagi, proteksyonan at ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Dalangin ko, Ama, na sila po ay patuloy ding ilayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Bigyan lagi sila ng magandang kalusugan at kalakasan. At lagi mo silang tulungan na laging magtagumpay sa buhay na ito. Walang bagay na mahirap para sa iyo, dakilang Ama. Magagawa mo ang mga bagay na hindi namin magagawa. Kaya kami ay umaasa at nagtitiwala lagi sa iyo dahil ikaw ang Diyos na alam namin na gagawin ang iyong mga salita. Ama, sa araw na ito, hiniling ko po sa iyo na pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Samahan umuli ito ng himala upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat, dakilang Diyos, at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, mga naririto po malakpak. Okay, basahin natin ang gospel natin ngayon sa Matthew chapter 13 verse 36 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi ng Bible, pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanyang, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik na mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay itinatapon o tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. So pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon. Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Sana kayo dito lang kayo, no? Para balanse. Okay. So tingin lang tayo dyan, ano? Para maganda. Para may laman ito. Okay. Maupo tayo at tayo ay, mayroon tayong bisita, ano? May mga yung mga bago ba? Yung mga bago, first time po ninyo sa gawain? Sunday. Dumadalo kayo ng Sunday. Hindi kayo first time. Sunday group kayo. Okay. So, salamat sa Panginoon. Kasi, andi dito kayo. Si sister, paliwanag mo na sa anak mo yung sinasabi ko, ha? Para, naintindihan niya. Andi naman si Sister Cindy sa dalawa. Si Sister Cindy nang bahala doon sa dalawa. So, thank God, kasi kahit paano pinagpapala ni Lord ang kanyang gawain. Thank you rin, sister. Lumipat ka rito. Salamat din sa'yo. Hindi napansin. Okay lang yun, okay. So, ang talinghaga natin tungkol sa damo sa triguhan. The parable of the weeds and the wheat. So, ito pong binasa natin ngayon, ito yung kahulugan ng talinghaga tungkol sa damo sa triguhan. Kasi kung babalikan natin yung gospel talaga, yung pinanggalingan nito, ito yung magsasaka na nagtanim ng binhi sa kanyang bukid. Kaya lang, nung tumubo, ay may kasamang damo. Yan. Nagulat yung mga utusan kasi bakit may damo na tumubo. So yan ngayon ang pag-aaralan natin para makuha natin ang ibig sabihin nito na itong talinghaga. So, alam niyo po mga kapatid, sabi nga dito, Jesus came to make good people. Naparito ang Panginoon upang gumawa ng mabubuting tao. Anya po ba kayo? Yan ang purpose si Jesus Kaya siya naparito. To make a good people. Gumawa siya ng mabubuting tao. Kaya ang mabuting balita ay kanyang inihahasik para yung mga tao, people ruled by God. Pagharian ng Diyos ang tao. Hindi yung masama o yung kaaway ang maghari sa tao, kundi ang Diyos ang maghari sa tao. So yun ang purpose ng pagparito ng Panginoon. Para ang tao ay maniwala sa mga salita ng Panginoon. People who believe in God's Word. Kasi not all ay naniniwala sa salita ng Diyos, di ba? Hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Panginoon. So, ang purpose ng pagparito ni Jesus para yung mga tao
sabi nga doon ay pagharian ng Diyos, ruled by God, believe the Word of God, para maging mabuting tao tayo. To be a good person. To be a good. Amen po ba? Kasi sabi nga natin kanina, hindi lahat ng tao ay mabubuti. Kaya itong gospel po natin ngayon, hirap na mag-English, ano? Natuloy-tuloy. So palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So balikan natin ang gospel po natin para makita natin ang ibig sabihin ng talinghaga, yung parable. Sabi ng Matthew chapter 13 verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik na mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. So, sinabi po ng utusan na bubunutin ba namin ang mga damo? Kasi nung nagtanim ang sower ng good seed, nagulat yung mga utusan, yung mga alipin kasi mayroong tumubo na damo. So sabi ng mga utusan, bubunutin po ba natin? Bubunutin ba namin? Huwag, sabi doon. Hindi ata naintindihan ng dalawa, ano yung sinasabi ko, ano? So okay lang, may Holy Spirit naman. So ngayon, sabi ng nagtatanim, nung sower, huwag, baka mabunot pati damo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan po natin, ano ba yung bakit hindi ipinabubunot o hindi pinahintulot na bunutin ang damo? Kasi sa science po, sa talagang literal na farm, kung pag-aaralan natin, yung damo, yung weed, sabi doon, even provide nutrients for other plants. At alam po natin yan na sometimes, yung damo, yung weeds, yung tares, di ba? Minsan, nagagamit ng mga farmers yan para maging pataba din. Nakuha niyo po? Kapag mayroon kayong, if you have a background to the, in farmers, farm, makukuha niyo pong ibig kong sabihin na sometimes the weeds, you make nutrients to the other plants. Tama po ba? Kaya kapag mayroon kayong farm, if you have a farm, minsan yung mga damo, iniipon natin yan. Ginagawa natin fertilizer. Kaya hindi pinapahintulot ng may-ari, ng sower, na yung damo ay huwag bunutin. Kasi minsan, nagiging pataba yan. Nagiging pataba doon sa mga halaman na naroon din. Kaya dito po, sa atin, sa Christian world, minsan mapapansin natin, kasi sabi ng gospel kanina, yung good seed, yan yung mga tao na naniniwala sa salita ng Diyos. Yan yung mga tao, yung good seed, yan yung mga tao na talagang mabubuti. Mga talagang pinagharian ng Diyos. Ngayon, yung damo naman, ito yung mga pinagharian ng kaaway, ito yung mga bad people. Ito yung weeds, ito yung mga bad people. So, sometimes naghahalo ang good in bad kahit sa church. 'Di ba? Nagkasama 'yan, magkahalo 'yan. Pero anong purpose noon? Bakit inaalaw ng God na minsan dapat pagka-church mabubuting tao lang? Bakit mayroong masama? Bakit may bad? Dapat lahat good sa church. Amen ba? Pero bakit may bad? Anong purpose noon? Bakit minsan inaalaw ng Diyos na mag-mix yung good in bad? Anong purpose ni Jesus, ng God? Like the electricity, yan, the light.
Pinagsasama dyan yung negative and positive. Pero makikita nyo, gumagana, di ba? Umiilaw. Pero ang connection niyan, positive and negative. Umiilaw. Pero pag panay positive lang nakalagay dyan, hindi yan iilaw. Tama po ba? Kaya para gumanda ang buhay, dapat may bad. Andiyan ba kayo? Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya hindi magiging maganda ang buhay kapag lahat good. Ngayon, magmimix po yan. Pag nagmix yung good and bad, yung mga good, yung mga bad na, yung mga pangit na situation, yan ngayon ang magpapaganda ng buhay ng mga taong Kristiyano. Amen ba? Kaya nga minsan, yung mga pangit na tao, yung mga hindi mabubuting tao, inihahalo sa atin para pagandahin ang iyong buhay Kristiyano. Sila yung pataba sa atin eh. Diba? Hindi ka tatatag kung walang negative. Hindi ka titibay kapag walang negative. Pag panay positibo lang sinasabi sa'yo, hindi ka titibay. Kita mo yung bata na lumaki, na hindi nasanay sa hirap, hindi nagiging matatag kasi nasanay sa pagiging spoiled. Nakukuha niyo po ba? Walang bata na in-spoiled na paglaki, maayos ang buhay. Pero yung sinanay mo ang bata pa lang, sinanay mo na maghugas ka ng plato, maglampaso ka. Mayroong nanay, kawawa naman, bata pa yan, kawawa. Lalaki yung bata, kaawa-awa talaga. Walang natutuhan sa buhay. Tama? Kaya minimix po yung mabuti at hindi mabuti. Yung pahirapan mo yung anak mo, paglampasuhin mo, paglinisin mo, hindi mabuti sa bata yon. Pero hindi mo nakikita ang result pagdating ng araw kung ano ang magiging epekto nun sa iyong anak. Bakit? Kapag nasanay sa trabaho yan, paglaki niyan, hindi ka mahihirapan. Bakit? Sanay eh. Amen. Dinaanan niya eh. Amen. Pero pag hindi niya dinaanan, makadampot lang niya ng dumi. Ew! Amen po? Bakit ko ito nasasabi? Kasi dinaanan ko yung ganong klaseng buhay eh. Bakit naging strong si brother o naging tagang matatag at matibay? Bakit 12 years old pa lang, wala na ako sa piling ng aking mga magulang eh. Nag-aaral na ako na sarili ko. Kaya naging matibay, naging matatag. 12 years old pa lang, nag-encounter ko ang mga iba't ibang uri ng ugali ng tao. Bakit? Sa probinsya kami, pero pagdating ko ng high school, nag-Maynila na ako. Iba ang ugali at ibang buhay sa Maynila. Kaya iba't ibang klase ng tao ang akin na-encounter. Kaya pagka naka-encounter ka na iba't ibang klase ng tao, doon ka lalong magiging matatag at matibay. Amen. Tama po ba? Amen. At naranasan kong gumulong-gulong din sa lupa. Ang sabi ng iba, pag sa lupa ka gumugulong-gulong, maraming virus. Pero nung ako'y bata pa, pag gulong-gulong ko sa lupa, mas matatag ang katawan ko eh. Mas matibay. Tapos, susulong pa ako sa palayan. Pag alis ko sa palayan, yung binti ko panay linta. Kaya noon pa lang, alam ko na yung linta, kung anong ginagawa ng linta. Paano ginagawa ng linta? Ha? Andyan pa ba kayo? O kaya dito, pinakikita sa atin na inaalaw talaga ng Diyos na wag bunutin yung wag bunutin yung, wag alisin yung masasama kasi pataba yan eh. Kaya sabihin mo sa yung katabi, yung kasama mong hindi mabuti, pataba yan sa iyo. Amen. Amen ba? Amen. Kaya huwag kayo nagagalit kung may mga tao tayo nakakasama na, bawa, hindi ka gusto, tapos galit lagi sa iyo, pataba sa iyo yan. Fertilizer mo yan. Amen ba?
Ano ba, amo mo, laging galit sa'yo. Fertilizer mo yan. Pataba sa'yo yan. Kaya huwag mong gagantihan ng masama yung amo mo na laging galit sa'yo, na pag galit ang amo mo, galit ka rin sa kanya. Huwag. Dapat gantihan mo siya ng mabuti kasi yung amo mo, yan ang pagiging pataba sa'yo. Magugulat ka isang araw, isa kang matatag at mabuting tao at matibay na tao. Amen. Amen ba? Amen. Kasi dumadaan ka sa mga bagay na hindi maganda eh. Tama po. Kaya minsan yung problemang dumarating sa atin, pataba yan. Huwag kayong mag-alala sa mga problema kung yan ay matitinding problema, matitinding pagsubok. Kasi sabi nga ng aklat ng Santiago, pagka tayo'y sinusubok, lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Amen. O, kaya pinatitibay ka lang ng Panginoon. Kaya sabihin mo, Lord, Lord, salamat salamat sa mga pataba sa buhay ko. O sino yung mga pataba sa atin? So pangalawa, sabi dito, ang damo ay mabuting tagapagpahiwatig ng kalusugan ng lupa. Ano ibig sabihin ng Brother Rod? Sabi dito, which are good indicators of soil health. Anong ibig sabihin doon? Alam niyo kung bakit? Kasi pag mataba ang lupa, mataba ang damo. Pagka hindi healthy yung lupa, walang damo. Wala rin nabubuhay na damo kasi hindi mataba ang lupa eh. Kaya alam ng mga farmers kung saan sa magtatanim. Kung saan mataba ang lupa at maraming damo at madamo at matataba ang damo, doon nagpa-farmers yung mga farmers. Doon nagpa-farm ang mga farmers. Doon nagpa-farms ang mga farmers. Ibig sabihin, sinasaka ng magsasaka, yung kapwa niya magsasaka, no? Doon siya nagpa-farm. Kasi alam niya kagad kasi, mataba ang mga damo dito. Kaya mataba ang lupa dito. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? I-emphasize ko lang ito para mas maganda, no? Wala pong gawain na mataba na wala pong damo. Kapag ang gawain maraming pasaway, ibig sabihin, mataba ang gawain. Andyan ba kayo? Amen. Gising ba kayo? Kaya subukan niyo yung mga walang pasaway, hindi healthy ang community. Pero yung community na maraming pasaway, healthy. Lumalago, dumadami. Kaya ang El Shaddai, dumalago, dumadami. Pero huwag kayong mag-expect lahat yan mabubuti. Marami rin damo dyan. Amen ba? Amen. Naalaala ko nung bago pa lang ako sa gawain, nasa PICC ako noon, Diyos ko, mayroong akong sinusundan, natapakan yung paa. Minura-mura yung nakatapak ng paa. Sabi ko, Lord, mali ata napasok ko ha. Akala ko walang nagmumura, mayroon pala nagmumura. Pero nung magtagal ako, doon ko naintindihan na ang gawain ng El Shaddai healthy. Bakit? May mga damo eh. Gising ba kayo? Mataba ang gawain ng El Shaddai. Bakit? Matataba din yung damo eh. Andyan pa ba kayo? Gising ba kayo? O di ba minsan nga, huwag kayong magagalit sa akin. O di ba minsan nga, naglilingkod na nga sa Panginoon, damo pa rin. Bakit? Sabi nga ng Bible, di ba? Yung good seed, ito yung mabubuting tao. Eh kung nag-serve tayo kay God, tapos hindi ka makalaya-laya sa iyong damdamin, ibig sabihin, damo ka. Amen ba? Amen. O tapos, di ba yung good seed, nag-create ng good atmosphere. Tama po? Kung bad atmosphere yung gini-create natin, hindi ka good seed. Pero huwag kayong magagalit doon sa mga ganun nag-create ng ganun kasi pataba nga yun sa atin eh. Nakasama mo, nag-create ng pagkabahabahagi, pataba sa iyo yan para tumibay ka, tumatag ka at maging strong ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Amen.
O kaya sabi natin kanina, ang mga damo ay mabuting tagapagpahiwatig ng kalusugan ng lupa. Kaya kapag mayroong mga hindi magandang bagay sa ministry, ibig sabihin malusog ang ministry. Mataba ang ministry. Amen ba? Huwag kayo maghanap ng ministry na walang problema. Kasi pag walang problema, hindi yan malusog. Hindi yan mataba. Baka may nakikinig sa akin, pastor. Totoo naman yun kasi kahit kailan hindi mawawala ang damo sa lupa. Naniniwala kayo? Pero may lupa na kaunti lang ang damo. Minsan natutuyo pa, bakit hindi po healthy yung lupa? Pero yung lupang healthy, kahit na damuhin mo yan, kahit na putulin mo ang damo dyan, kahit hukayin mo yan, paglipas ang ilang araw, may damo na naman. Bakit? Malusog kasi ang lupa. Ganon din sa bawat ministry. Kahit anong gawin mong alisin ang masama, alisin ang hindi mabuti, mayroong darating na hindi mabuti kasi nga malusog. Maganda ang ministry. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, congrats. Congrats. Napunta ka Napunta ka sa matabang sa matabang ministry. ministry. O, taas ang kamay ng mga mabubuting binhi. Pumalakpak ang hindi. Hindi daw. Buti daw. No. Buti daw. Gising ba kayo? O, nakukuha niyo po ba? Amen. O, dito, sabi dito, kasi ito binigay ko nito sa Saikong nung Saturday. Na taon, ito uli ang gospel ngayon. Kaya sabi ko, salamat naman kay Lord. At least, naibalik uli. So, mapapansin po natin na ang pinanggalingan nito, sabi nga doon, mayroong binabanggit na the sower, yung naghahasik. Nang sabi nga natin, ang naghahasik ng mga mabuting binhi ay walang iba kundi ang anak ng tao. Sabi nga dito, sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. So mapapansin natin si Jesus that time nung kanyang kapanahunan sa lupa, iniikot niya ang buong Galilea sa panahon noon at ipinapangaral niya ang mabuting balita. Nung panahon ni Jesus yon, na talagang iniikot niya ang lugar kung saan siya naruroon para ipangaral ang mabuting balita. Bakit niya iniikot ito? Para mag-create siya ng mabubuting tao. Para yung nahasikan ng mabuting balita, pag ito'y tinanggap, magiging mabuting tao yon. Amen po ba? Yung mga naniniwala sa salita ng Diyos, sila yung mga nagiging mabuting binhi. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang sower ay hindi lang si Jesus. Ang sower ay yung walang iba kundi yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. Gising pa ba kayo dyan? Yung mga naghahatid ng mabuting balita, sila yung sower, sila yung naghahasik ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Bible, mag-iingat din kayo sa pakikinig. Baka mamaya ang napapakinggan nyo ay hindi totoong sower. Baka mamaya maging saver. So, anong ibig sabihin nito? May mga pagkakataon na tayo mismo makakaramdam. Ako, humahanga din ako sa mga ibang preachers. Lalo kapag magaling, mahusay, humahanga din ako. Kailang, hindi lang yun ang aking basihan. Kasi meron akong pamantayan, basihan sa buhay. Kahit hindi ka magaling na preacher, kahit hindi ka mahusay, may basihan ako. Ano yung basihan ko? Yung pagkilos at paggalaw ng Espiritu Santo. Amen. Amen po. Amen. Ano pang aking basihan? Hindi lang yun na nalaman mo yung totoo, katotohanan, tapos nalaman ang katotohanan, naging mayabang naman, hindi yun ang aking basihan. Ang basihan ko, yung bang inabot ka ng salita ng Diyos at naranasan mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yun isa kong basihan. Bakit? Ang salita ng Diyos buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay buhay at dumating sa buhay ng santao, tiyak maghihimala ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Amen. Hindi pwedeng hindi. Amen ba? Kaya yun ang aking mga basihan. Sabi ko po sa inyo kanina, humahanga din ako sa ibang preachers na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Lalo pag magagaling. Kasi pag magagaling na, minsan ito ang danger eh. Pag masyadong magaling na, inaangkin na pati ang pagka-Kristo ni Jesus. O di ba, mayroon nag-claim,
I am appointed of God. So, ibig sabihin, maging maingat din tayo kasi hindi lahat ng sower ay talagang galing sa Lord ang kanyang pagpapahayag. Oo, ginagamit ang Bible. Kaya nga minsan dito sa Hong Kong, yung mga workers natin, pinagbabasa ko ng Bible kasi para malaman nila ang katotohanan. Malaman nila ang totoo, hindi mailigaw. Amen po ba? Kasi, once narinig mo yung preacher, ako ang sinugo ng Diyos, ako ang anak ng Diyos, ako may-ari ng mundo. O delikado yon. Paano mo aariin ang mundo? Gising pa ba kayo? Siguro pag may nagsabi na siya ang Kristo, ipapako natin sa cross. After 3 days, pag nabuhay, pwede na siguro. Pero pag hindi muling nabuhay, ay wag. Kasi isa lang ang sinabi ng Bible na ipapako sa cross and after 3 days ay muling mabubuhay. Yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Maliban sa Kanya, wala nang makagagaya sa Kanya. Meron ang gumagaya sa Kanya eh. Ipinako din sa cross pag Holy Week. Ang problema, nabali yung pinagpakuan, bagsak. Kawawa naman yung ipinako, bubagsak pa ganun. So tama ngayon ang kanyang noo sa lupa. Bakit? Kasi hindi mo na pwedeng gayahin ang ginawa ng Panginoon. Hindi mo na kailangan ipako pa sa cross para gayahin ang ginawa ni Jesus. Bakit? Kulang ba sa iyo ang ginawa ng Panginoon? Na ipako sa cross, gagayahin mo pa rin siya. Kaya sabi ko, may kulang pa rin sa pinapako sa cross eh. Dapat mayroon pa rin may sisibatin sa tagiliran. Kasi si Jesus, sinibat sa tagiliran. Kaya hindi na natin pwedeng gawin yon. Ngayon, sabi dito, ang sower ngayon, yung mga naghahatid ng mabuting balita. Kaya pag ang naghahatid ng mabuting balita ay nag-create ng mabubuting tao, ibig sabihin maganda yon. Ibig sabihin talagang mabuting balita ang kanyang inihahasik. Ngayon, sa talinghaga po, ang sabi doon ay mayroong bukid na binabanggit. Ang bukid doon ay walang iba kundi ang daigdig. Kaya mapapansin po natin, sa buong sanlibutan, iniutos din ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinagtuturo ko sa inyo. Kaya ito ngayon ang utos ng Panginoon. Bakit iniuutos ng Panginoon sa lahat ng naghahatid ng mabuting balita na ipangaral ang salita ng Diyos sa buong daigdig? Para yung mga taong inaabot ng salita ng Panginoon ay manalig sa Kanya, maniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya. Bakit po? Kasi mayroon tayong tinatawag na Judgment Day, yung last day. Amen po ba? Yung huling araw, doon magaganap ang tinatawag na paghuhukom. At mapapansin po natin, kung tayo ay dadako sa talatang 39 or talatang 40, ang sabi ng Bible, kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Mayroon tayong tinatawag na last days. Kaya nga iniutos ng Panginoon na humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, wala pa yung tinatawag na paghatol. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng grasya ng Diyos. Panahon ng biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit masama ang tao, hindi yan hahatulan ng Diyos ngayon. Hahayaan ka ng Diyos mabuhay. Bakit? Kasi ibibigay ng Diyos sa iyo ang pagkakataon magbago. Amen ba? Kaya mapapansin nyo, mayroon nga mga nagtatanong kung talagang totoo ang Diyos at makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya pinatay ang demonyo? Alam niyo po, totoo lang, inaalaw ng Diyos ang kaaway na mamayani para yung mga inaabot ng mabuting balita ay makita at malaman kung talaga maninindigan kayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang daming mga tao, pag
inabot ng mabuting balita, sabi ng gospel ng mga nakaraan, tinanggap, masayang masaya, pero pagdating ng problema, wala, tumalikod. Kaya inaalaw ng Diyos na hindi niya parusahan kagad ang demonyo, na ikulong kagad doon sa impyerno, para hayaan siyang gumalaw, para yung choice mo, lumutang yan. Sino bang pipiliin mo? Ang Diyos o ang alok ng kaaway sa iyo? Amen po ba? Huwag nating kalilimutan na mayroong huling panahon ng paghatol. Sa huling panahon ng paghatol, sabi doon, kung paano nga mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Yung masasama na talagang inabot ng salita ng Panginoon pero hindi nagbago, titipunin daw yun at susunugin. Amen pa? Kaya alam niyo po, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Lord na sasabihin natin, uy, okay lang pala, kahit gumawa ko ng mali at masama, okay lang. Ngayon, nakakalusot tayo, pero pagdating ng araw, hindi tayo makakalusot. Tama po ba? Dahil mayroong paghatol. Sabi nga natin kanina, hindi yan ipinapahintulot ng Diyos ngayon na ang mga taong masasama ay makaranas ng kaparusahan kasi panahon natin ngayon ay panahon ng biyaya. Panahon ng grasya ng Diyos. Hindi ka makakaranas ng parusa ng Panginoon ngayon dahil hindi ito ang panahon ng pagpaparusa. Panahon ito ng pagbibigay ng pagkakataon, magbago ang tao at lumakad sa liwanag ni Kristo Jesus. Amin po. At anong sabi ng Bible, pagdating ng huling panahon, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Sipin niyo po, yung mga naging sanhi ng pagkakasala, ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala. Kung mapapansin niyo po, sabi doon, ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala. Mula sa kanyang kaharian. Kaya, ibig sabihin, talagang kahit sa community, sa Christian world, andun talaga yung mga naging sanhi ng pagkakasala, gumagawa ng masama, kasi nakakalusot kasi. Amen ba? Okay lang nakakalusot, hindi naman napaparusahan. Kaya nga, minsan, ang tao, akala nila, okay lang. Kasi wala namang judgment na nagaganap. Kahit na gumagawa ng hindi maganda, okay, nakakalusot. Tapos, naging sanhi ng pagkakasala, okay lang. Marami na napahamak dahil sa kanyang ginagawang masama, okay lang, nakakalusot pa rin. Akala ng tao, okay lang. Pero sabi ng Bible, pagdating ng huling araw, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ito yung nakakalungkot pagdating ng araw na kapag talagang yung lahat ng mga masasama ay talagang tinipon na, tapos magugulat tayo, yung masasama pala, hindi man nagagaling sa labas, tapos masasama pala, marami rin pala nasa church. Andyan pa ba kayo? May mga nag-backslide kasi sa kanyang paging sanhi ng pagkakasala. Gising pa rin ba kayo? Amen. May mga ganun pa nga pagkakataon, di ba? Tapos gugulat ka, iisa-isahin, kinuha isa-isa. Tapos, sabi yung, walang naiwan. Pero sa El Shaddai, alam ko maraming maiiwan. Kasi sa El Shaddai, wala po ditong pinagmumula ng pagkakasala. Lahat kayo dito, mababait. Itaas ang kamay na mababait. Dati lang. Gising ba kayo? Amen. Magugulat ka pagdating ng araw, Pag tinipon na yung mga
Kinuha na yung mga masasama, yung pinagmumula ng pagkakasala, no? Tapos yung katabi mo, biglang nawala, oh. Saan ka pupunta? Huwag kayo mag-alala, hindi kayo yun kasi hindi natin aabutin yun. Matagal pa yun. Ibig sabihin, pagdating ng araw, magkatabi, tapos yung isa mawawala. Tapos yung isa, aakyat sa langit kasi sasalubong sa Panginoon. Yung isa naman, ilalagay sabi doon, sa kaliwa, no? Sa kaliwa. Tapos sabi ng Biblia, ihagis sila, ihahagis sila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Grabe, ano? Ihahagis sa pugon, tapos hindi mamamatay, tapos mangangalit daw ang ngipin. Sabihin, nasusunog ka, tapos hindi buhay ka. Ang tawag nila doon, lechon forever. Alam niyo po, ngingiti-ngiti tayo, pero kung pagnilaya natin ito, hindi pwedeng magpapatuloy tayo sa maling gawain. Amen ba? Kasi mayroon talagang paghuhukom pagdating ng araw. At alam niyo po ba na ako'y napunta sa Middle East, mga Muslim mismo ay naniniwala sa paghuhukom. Naniniwala sila sa pagbabalik ni Kristo. At naniniwala sila na sa pagbalik ni Kristo, ang buong daigdig ay huhukuman ni Kristo. Muslim yan. Hindi sila naniniwala si Allah ang maghuhukom sa kanila. Ang naniniwala sila si Jesus ang maghuhukom sa lahat ng tao sa buong daigdig. Although hindi sila naniniwala na si Jesus is God, pero naniniwala sila na pagdating ng araw, hahatulan ni Kristo Jesus ang buong daigdig. Sipin niyo, kaya humanga ako sa kanilang pananampalataya kasi Muslim pero naniniwala sila sa Judgment Day. Amen ba? Amen. Kaya tinan mo sila, dahil naniniwala sila, grabe sila paging seryoso nila sa kanilang paging devoted nila sa ginagawa nila. Pag sila nagpipray, sumasamba, nakaluhod, nakasayad ang noo sa semento, tapos sumasamba. Minsan ang Kristiyano, pagka nananalangin, nakikipag-chismisan muna, no? Bago mag-pray. Wala man pinagkaibang Muslim sa ang Kristiyan. Kasi naniniwala tayo sa huling paghuhukom. Sila naniniwala din sa huling paghuhukom. Naniniwala tayo si Kristo ang maghuhukom. Sila rin naniniwala sila si Kristo ang maghuhukom. Amin po. At ang kagandahan sa kanila ito, palibasa sa kanila, allowed sa kanilang mag-asawa ng marami. So wala silang pakialaman, mag-asawa ka ng marami, walang pakialam sila. Kasi allowed sa kanila yon. Sa Christian, wala ka pang asawa, na-chismis ka na. Ay. Yan ang problema sa Christian. Gising ba kayo? Amen. Kaya yung mga damo, ito yung masasamang tao. Mga taong hindi naniniwala sa mabuting balita. Ito yung mga damo. Ang mga damo, sila yung mga pangit ang ugali. Mapanira sa tao. Sila yung mga damo. Amen ba? Kaya tayo mga inaabot ng mabuting balita, dapat tayo ay naniniwala sa mabuting balita. Amen. Kasi pag naniwala tayo sa mabuting balita at lumakad tayo ayon sa salita ng Panginoon, tiyak lahat tayo ay magiging mabuting tao. At kapag tayo ay naging mabuting tao, kahit may damo sa ating paligid, hindi ka maaapektuhan. Bakit? Kung sila'y pataba sa atin, tayo rin ay sinusuportahan din ng pataba ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya ngitian nyo lang ang mga pangyayari. Amen. Tawanan nyo lang. Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema, tumawa ka. Gising ba kayo? Ay, kanta ni Freddy Aguilar yun eh. Minsan pag ako nasa kwarto, pag ginagaya ko yan eh, hindi ko lang matawa ng gusto kasi baka mama sabihin sa akin mga kasama ko sa flat
baliw na si Brother Rod. Buang na si Brother Rod, oy. Pero maganda yun eh. Sari-saring problema. Marami tayong problema, pero tawanan mo ang iyong problema. Amen. Tumawa ka. Kaya ngayong araw na ito, dalangin ko kayong lahat pinagpala ni Yahweh. Amen. Nawa, huwag kayong maapektuhan. Anuman ang mga nakapaligid sa atin, tatandaan po natin, kayo ang mabuting binhi. Amen. Hindi kayo ang damo. Amen. Hindi tayo ang damo. Mabuting binhi tayo. Amen. Amen ba? Amen. Kaya itaas uli ang kamay ng mabubuting binhi. Kaya ang mabubuting binhi, hindi na naninira yan. Ano? Amen. Ang mabubuting binhi, hindi na yang nagbabagsak ng kanyang kapwa kasi mabuting binhi. Ang mabuting binhi, nagbibigay ng liwanag sa landas ng buhay. Amen. Amen po ba? O kaya tayong lahat at tayo dumulog sa ating Panginoon. Hawakan natin ang ating mga daladalahan, pikit natin ang ating mga mata. Hilingin niyo sa Panginoon ang mga bagay na gusto po natin. Mabuti
Diyos, salamat po sa patuloy na pagtuturo niyo po sa amin. Inihiling ko lagi sa iyo, Ama, ingatan niyo po ang aking makapatid na ito na walang sawa na nakikinig sa iyo. Samahan mo lagi sila at proteksyonan. Samahan mo, Panginoon, ang kanilang mga pagkatrabaho sa bansang ito. Tulungan mo sila, Ama, na magtagumpay po lagi. At tulungan mo rin po, Ama, ang bawat isa na patuloy na magtagumpay sa pagharap sa mga problema sa buhay araw-araw. Umaasa kami, Ama, na hindi mo kami pababayaan. At umaasa kami na sa aming pananalapi ay patuloy mo kaming tutulungan, patuloy mo kaming sasamahan. Lord, bigyan mo lagi sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Ingatan mo ang bawat isa sa mga taong nakapaligid sa amin na hindi maganda ang layunin. Bagkos bigyan mo kami, Panginoon, ng mga tunay na kaibigan. Mga kaibigan na naririyan, handang dumamay, handang magpadama ng pagmamahal. Lord, salamat lagi sa iyo. At kung sila man, Panginoon, may sakit, may karamdaman, Ama, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Hinihiling ko sa pangalan ni Jesus ng lahat na mayroong karamdaman, lalo po sa emotional problem, O Lord God. Ikaw po, Lord, ang kumilos at gumalaw, palayain mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng sakit at karamdaman. At kami ay naniniwala na anumang sakit, karamdaman, ngayon ay pinagagaling mo na by the power of the name of Jesus. In Jesus' name, Sakaramahiya. Hallelujah. Lord God, salamat po at amin na pong inaangkin na sa araw na ito ay pinagpapala mo na rin at binabasbasan lahat ng hawak ng aming kamay. Inaangkin namin na ito'y magagamit ng bawat isa sa kapanahunan upang lalong maluwalhati ang iyong pangalan. At naniniwala kaming lahat na kami, Panginoon, ay answered prayer na sa mga oras na ito. Kaya, Ama, naniniwala din kami, lahat kaming naririto ngayon ay uuwi, taglay ang tagumpay at biyaya na galing sa iyo. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang nagkahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag.
Kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iinatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matangas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Panalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Amen. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin.
God bless us all. See you next Tuesday. See you next month. Saturday. And see you tomorrow. See you on tomorrow.